Mahilig ka bang sumakay ng ride-hailing app, mapakotse man o motor? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang TikToker na nasawi dahil sila ay pinatay ng mga driver ng ride-hailing app. Bukod doon, pinaniniwalaan na ang mga suspect ay kanaliding mga followers sa kanilang mga TikTok account. Tunghayan natin ang kwento ni Resty Widya. Ang babae sa video na iyan ay isang sikat na TikToker mula Indonesia. Siya ay si Resty Widya o tawagin na lang nating Emma, 30 years old. Mag-isang naninirahan si Emma sa isang boarding house sa Pakuan Baru Village, South Indonesia. Maganda, talented at mataas ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ganyan ilarawan si Emma ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Nagtatrabaho bilang isang female song guide at freelance model ang babae. At dahil malayo sa kanyang pamilya, ang palagi lamang kasama ni Emma ay kanyang mga kaibigan. Dahil sa kagandahan ni Emma, maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya at maraming gustong manligaw. Ngunit ang focus ng dalaga ay sa kanyang pagtatrabaho. Kapag siya ay walang trabaho, ginugugol niya ang kanyang oras sa pagti-TikTok. Madalas, nagpo-post si Emma ng mga video ng kanyang mga araw-araw na pamumuhay. Ibinabahagi din ni Emma sa mga tao ang kanyang outfit of the day o OOTD. Meron nga din siyang mga video na nagpapakyut sa harap ng kamera o di kaya naman ay nagdadrive ng kanyang kotse. Labis na sumikat si Emma hanggang sa umabot na nga sa 219,000 ang kanyang mga followers sa TikTok. May 2024 nang nakilala ni Emma ang isang lalaki. Ang lalaki ay si Daniel Sihombing, isang rider. Si Daniel kasi ang nabook ni Emma na rider nang siya ay pauwi isang beses mula sa kanyang pinuntahan. Labis na nabighani si Daniel sa kagandahan ni Emma. Napansin din ng lalaki na mamahalin ang mga suot na alahas ng babae. Simula noon, madalas nang i-text at tawagan ni Daniel si Emma. Sinabi din ni Daniel kay Emma ang kanyang nararamdaman para sa babae. Noong una, hindi pinansin ni Emma si Daniel. Pero dahil makulit talaga ang lalaki, nakipagkita na si Emma sa lalaki. Sa tinitirahang boarding house ni Emma siya nakipagkita kay Daniel. At habang nasa kwarto na si Daniel, nagmamasid-masid siya sa loob nito. Napansin ng lalaki ang mga mamahaling gamit, damit at alahas ni Emma. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa TikTok account ni Emma. Muli, namangha si Daniel sa dalaga dahil sa galing nitong kumanta sa kanyang mga video. Muling sinabi ni Daniel kay Emma na gusto niya ang babae at handa siyang manligaw. Tumanggi naman si Emma at sinabi sa lalaki na hindi siya ang tipo ng lalaki na kanyang gusto. Labis na nasaktan si Daniel kaya naman binuo niya ang isang plano na paghigantihan at nakawan si Emma. September 24, 2024, muling nakipagkita si Daniel kay Emma. Pumayag naman si Emma dahil sinabi ni Daniel na babayaran niya ang dalaga para pumayag itong makipagdali. At matapos ngang may mangyari sa dalawa, umaksyon na si Daniel para gawin ang kanyang masamang plano. Habang nagbibihis si Emma, bigla na lang siyang inatake ni Daniel. Ilang beses sinaktan ni Daniel si Emma. At dahil sa lakas ng puwersa ni Daniel, hindi na nakapanlaban pa si Emma at tuluyan ng binawian ng buhay. Pagkatapos ay sinimulan ng limasin ni Daniel ang mga gamit ng dalaga. Kinuha ni Daniel ang mga cellphone, relo, alahas, damit at pera ni Emma na nakatago sa kanyang cabinet. Pagkatapos inilagay ni Daniel si Emma sa cabinet at saka umalis sa crime scene. September 25, 2024 ng umaga, kinontak si Emma ng kanyang kaibigan na si Jenny. Sabay kasi sana si Emma at Jenny na uuwi sa kani-kanilang pamilya sa probinsya. Ngunit kahit ilang beses at text na tawagan ni Jenny si Emma, hindi na ito sumasagot. Hanggang sa dumating na nga ang katanghalian at tuluyan nang hindi niya makontak ang kaibigan. Dito na nag-alala si Jenny na baka may nangyaring masama sa kanyang kaibigan. At bandang 6:30 ng gabi, nagdesisyon si Jenny na puntahan na si Emma sa kanyang boarding house. Nang nasa tapat na ng pinto, nakita ni Jenny na sarado ito. Pero napansin ng babae na may kakaibang bakas ang pinto. Isinumbong ni Jenny sa may-ari ng boarding house ang kanyang nakita. Binanggit din ni Jenny sa landlord na nasa loob ang kanyang kaibigan pero nakapagtatakang nakalak ang kwarto nito. Agad na tumawag ang landlord ng locksmith para buksan ang kwarto ni Jenny. At nang mabuksan na nga ang kanyang kwarto, nakapagtatakang wala naman si Emma sa loob. Ang tanging nakita lang ni Jenny ang bag ni Emma na wala ng laman. Napansin naman ni Jenny ang magulo at bukas na cabinet ni Emma.
Nilapitan niya ito at nagsisikaw siya sa kanyang nakita. Maya-maya pa, dumating na ang may-ari ng boarding house at maging siya ay nagulat nang tumambad sa kanila ang isang labi na nakasiksik sa cabinet ni Emma. Agad silang tumawag ng mga pulis matapos nilang ilabas ang labi mula sa cabinet na kinilala nga ni Jenny na ang kanyang kaibigang si Emma. Ang labi ni Emma ay may takip ang bibig at tali sa kanyang kamay. Nakitaan din si Emma na maraming pasa sa kanyang katawan. Ayon sa mga pulis, 5 hanggang 7 oras na ang lumipas simula nang binawian ng buhay si Emma. Dinala ang kanyang labi sa ospital para sumailalim sa autopsy. Kinontak naman ni Jenny ang pamilya ni Emma para sabihin nga ang masamang balita. Lumipad agad papuntang Jabi ang pamilya ng biktima. Hiling nila nga sa mga pulis, maaresto agad ang gumawa ng krimen kay Emma. Wala naman silang maisip na dahilan kung bakit papatayin si Emma. Masayahin at magaling daw naman makisama ang biktima. Sa autopsy report, lumalabas na sinaktan ng paulit-ulit si Emma hanggang siya ay bawian ng buhay. Marami siyang tinamong pinsala sa leeg at ulo. Natuklasan naman ng mga pulis na maraming nawawalang gamit mula sa kwarto ng biktima. Ang kanyang cellphone, damit, relo, alahas at maging ang ipon na pera ni Emma ay nawawala. Kinausap ng mga pulis ang tatay ni Emma na si Nolly. Ayon sa kanya, nang huli niyang nakausap ang kanyang anak na kwento ng dalaga na pakiramdam niya ay may mangyayaring masama sa kanya. Ilang beses daw kasing nasabi ni Emma kay Nolly na nakakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-resign na pala si Emma bilang female song guide. At sa TikTok na lang ito kumakanta at tumatanggap ng serbisyo. Pero hindi naman nilinaw ng mga pulis kung ano talaga ang serbisyo na ibinibigay ni Emma. Ayon naman sa stepmother ng biktima na si Levi, nakausap niya si Emma tungkol sa banta sa kanyang buhay. Pinayuhan niya si Emma na kung sa tingin niya ay hindi na siya ligtas tumira sa boarding house, umalis na siya doon. Pero nanindigan umano si Emma na wala siyang ginagawang masama o mali kaya hindi siya aalis sa kanyang boarding house. Sinabi pa ni Levi na nang araw na natagpuan nilang wala ng buhay si Emma, nakausap pa niya ang dalaga. At plano nga ni Levi na puntahan si Emma sa kanyang boarding house. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, kinansel umano ni Emma ang kanilang plano dahil may bisita umano si Emma na pupunta sa kanyang tirahan. Kaya naman, teorya ng mga pulis, ang bisita ni Emma ay ang huli niyang kasama bago siya napatay. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis para malaman ang pagkakilanlan ng huling taong bumisita kay Emma. Sa isang maikling kuha ng CCTV, makikita na may lalaking naka-long sleeve at sombrero ang pumasok sa boarding house ni Emma. Tinunto ng mga pulis ang nasabing lalaki. Pero lumipas ang mga araw, walang naging usad ang kaso. Tila nahirapan ang mga pulis na hanapin ang lalaki sa CCTV, ngunit hindi sila tumigil para mahagilap ito. At nagkaroon nga ng breakthrough ang kaso ni Emma noong October 3, 2024. Naaresto ng mga pulis ang lalaki na si Daniel, ang driver na manliligaw ni Emma. Nahuli siya habang sakay ng kanyang motor matapos parahin ng mga pulis. Noong una, itinanggi ni Daniel na kilala niya si Emma. Pero nang i-check ng mga pulis ang gamit ng lalaki, nakuha sa kanya ang mga nawawalang cellphone ng babae. Inaresto ang lalaki at dinala sa police station para sumailalim sa interogasyon. Ayon nga kay Daniel, siya ay naging customer ni Emma at nililigawan niya ang babae. Ngunit binasted siya ni Emma at dahil doon, masama ang kanyang naging loob sa biktima. Pinag-interesan na lamang ni Daniel ang mga gamit at alahas ng babae na nakita niya ito sa loob ng bahay ng biktima. Umamin nga siya sa mga pulis na siya ang gumawa ng krimen. Sinabi niya din na matapos niyang gawin ang krimen, agad siyang tumakas at nagpakalayo-layo. Na-recover sa lalaki ang mga gamit na pagmamay-ari ng biktima. Kinasuhan si Daniel ng murder at ikinulong. At kung siya ay mapapatunayang pumatay kay Emma, maaari siyang hatulan ng bitay o habang buhay na pagkakulong. Para naman sa ating pangalawang kwento, ang babae ay kinilalang si Jessica. Ang babae sa video na iyan ay kinilalang si Jessica Solu, 23 years old. July 7, 2001 nang ipinanganak siya sa South Sulawesi, Indonesia. Bata pa lamang si Jessica nang namatay na ang kanyang tatay. At dahil doon, ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lolo. Nang natapos na ni Jessica ang high school, tumira siya sa kapatid ng kanyang tatay sa syudad para mag-aral ng kolehiyo. Electrical engineering ang kursong kinuha ni Jessica.
Mabait, matalino at masipag. Ganyan siya ilarawan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hilig ni Jessica ang magpunta sa mga beach at pagmasdan ang magagandang tanawin. Ito nga ang laman ng TikTok account ni Jessica na mayroong 91,000 followers. Marami ang nasisiyahan sa pagbabahagi ni Jessica ng mga picture at video ng langit. Minsan nagpo-post din si Jessica ng kanyang sariling larawan at mga video. Nagtapos bilang cum laude si Jessica sa kolehiyo. February 2024 nang nagsimulang magtrabaho si Jessica bilang electrical engineer sa Morawali Industrial Park. At dahil sa probinsya ang Industrial Park, kailangang bumiyahe ng malayo ni Jessica tuwing weekend pauwi sa kanyang mga kamag-anak. At kapag araw ng trabaho siya ay nakatira sa isang boarding house. Kaya naman madalas mag-book si Jessica ng mga ride-hailing app. Ang biyahe mula sa kanyang trabaho papunta sa kanyang mga kamag-anak ay inaabot nga ng 4 na oras. November 11, 2024 ng gabi nang nag-book si Jessica ng kotse mula Palo-Palo City papuntang Sulawesi. Maya-maya pa dumating na ang kanyang kotseng binook at sumakay na sa loob si Jessica. Pero makalipas ang 1 oras, nagtaka ang tito ni Jessica na si Edward na may dumating ulit na kotse sa tapat ng kanilang bahay. Ayon sa driver ng kotse, nag-book si Jessica sa kanya at ibig sabihin nga nito, maling kotse ang sinakyan ni Jessica. Kinontak ni Edward ang kanyang pamangkin pero hindi ito sumasagot. Ilang oras pa ang lumipas pero ni isang text o tawag ay walang natanggap si Edward mula sa kanyang pamangkin. Tinawagan ni Edward ang Super Travel, ang kumpanya kung saan nag-book si Jessica ng kotse. At ayon sa driver na sumagot, siya nga ang naging driver ni Jessica at naihatid niya na si Jessica sa kanyang boarding house. Kaya naman muling tinawagan ni Edward si Jessica para makasiguradong ligtas ito, pero hindi niya na ito talaga makontak. Sunod naman na tinawagan ni Edward ang landlady ng boarding house ng kanyang pamangkin. Sinabi nga ng babae na andun pa din ang motor ni Jessica. Indikasyon na hindi pa nakakaalis papasok ng trabaho ang dalaga. Nakiusap si Edward sa landlady na buksan ang kwarto ni Jessica para i-check kung nandun ang babae. Inilarawan din ni Edward sa landlady ang mga gamit na dala ni Jessica nang siya ay umalis sa kanyang bahay. At nang i-check ng landlady ang kwarto ni Jessica ay wala naman siya doon. Maging ang mga gamit na tinutukoy ni Edward na dala ng kanyang pamangkin ay wala din. Ibig sabihin, hindi na talaga nakauwi sa kanyang boarding house si Jessica. Labis naman nag-alala si Edward sa kalagayan ni Jessica. Sinubukan niyang tawagan uli ang driver ng kotse na sinakyan ng pamangkin pero hindi na ito sumasagot sa kanyang tawag. November 13, 2024, may napansin ang mga trabahador ng Trans-Sulawesi Road Widening Project sa isang daan na kanilang pinapatag. Sa tabi ng bangin, may namataan ang mga lalaki na isang kakaibang bagay. Nilapitan ito ng mga lalaki at may naamoy silang mabaho habang sila ay papalapit. Nang nakalapit na nga ang mga lalaki, laking gulat nila nang makita ang labi ng isang babae. Dali-dali silang tumawag ng mga pulis para i-report ang kanilang natuklasan. Dinala ang labi sa ospital para i-autopsy at makilala. At sa tulong nga ng mga fingerprints, nakilala ang labi na ang nawawalang engineer na si Jessica. Ipinaalam agad ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang nangyari. Laking gulat ni Edward nang nalaman na patay na ang kanyang pamangkin. Hindi akalain ng buong pamilya ng biktima na sasapitin iyon ni Jessica. November 17, 2024, matapos ang autopsy, ibinigay na nga kina Edward ang labi ni Jessica. Marami ang nagluksa sa pagkawala ng mabait na dalagang si Jessica. Wala daw kasi itong kaaway at reliyoso siyang tao. Kaya katanungan nga na lahat, sino kaya ang posibleng may gawa ng krimen? Sinabi nga ng mga pulis, teorya nila pagnanakaw ang motibo ng krimen kung bakit pinatay si Jessica. Sinang-ayunan naman ito ni Edward dahil wala na nga ang mga alas na suot ni Jessica nang ito ay natagpuan sa bangin. Sinabi ni Edward na isa lang ang naiisip niyang suspect, ang driver na sumundo kay Jessica. Agad namang sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Hinanap nila ang driver ng kotse na huling sinakyan ni Jessica. Ang lalaki na ito ay si Andy Gugun, 23 years old. Siya ay talagang ride-hailing rider ng isang kumpanya.
Pinuntahan ng mga pulis ang address ni Andy at dinala siya sa police station para sumailalim sa interogasyon. Mas lalong tumindi ang suspecha kay Andy nang na-recover ng mga pulis sa kanya ang mga gamit ni Jessica. Sa police station, umamin si Andy sa ginawa niya kay Jessica at kinuwento niya sa mga pulis ang buong pangyayari. Ayon kay Andy, dati niya nang naging pasahero si Jessica at labis siyang nabighani sa ganda ng babae. Kaya nga nang nalaman ni Andy na sa kanilang kumpanya nag-book ulit si Jessica, agad-agad daw siyang pumunta sa bahay ng babae. Sinabi nga ni Andy na hindi naman na nagtaka pa ang babae at bigla na nga lang sumakay sa kotse, kahit na hindi siya ang nabook ni Jessica. Habang nasa biyahe, nakatulog umuno ang babae sa loob ng kotse. At ininto saglit ni Andy ang kotse at uminom ng alak sa maliit na bar sa tabi ng kalsada. Pagbukas ni Andy ng pinto, nakita niyang natutulog pa din si Jessica at kinunan niya ito ng litrato. Dahil nga sa flash ng kamera nagising ang babae. Bigla na ring umanong nanaig kay Andy ang tawag ng kanyang laman at nagkaroon ng pagnanasa kay Jessica. Dito na inalok ni Andy si Jessica na sana ay may mangyari nga sa kanila kapalit ng 10,000 pesos. Agad na tumanggi si Jessica kay Andy. At sa galit nga ni Jessica, nasigawan niya ang lalaki. Bumalik sa kotse si Andy at ipinagpatuloy ang kanyang pagmamaneho. Pero sa isip ni Andy, hindi siya papayag na hinindian siya ng babaeng kanyang gusto. November 12, bandang 2:00 nga ng madaling araw, huminto sa gilid ng bangin si Andy at sinabi kay Jessica na siya ay iihilang saglit. Pero nang nasa labas na ng kotse si Andy, binuksan niya ang pinto sa likod at kinuha si Jessica mula sa loob. Sinaktan ni Andy si Jessica hanggang sa nanghina na ito. Sa gilid ng kalsada, nagawang pagsamantalahan ni Andy ang walang laban na si Jessica. Matapos nun, nagawa pang magsalita ni Jessica at sinabing magsusumbong siya sa pulis. Dito na labis na nagalit si Andy at sinakal niya si Jessica hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. At pagkatapos dinala ni Andy ang labi ni Jessica sa ilalim ng bangin. Kinuha ng sospek ang mga alahas na suot ni Jessica, cellphone at saka tumakas. Kinaumagahan, ibinenta agad ni Andy ang cellphone ng biktima. At dahil nga sa pag-amin, kinasuhan siya ng murder at pananamantala. Ikinulong si Andy habang gumugulong pa ang trial ng kanyang kaso. Kapag napatunayang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong o hatulan ng bitay sa Indonesia. Marami pong salamat sa inyong panonood.